broadcaster naniniwalang uunlad ang Pilipinas kapag si VP Sara Duterte ang naging presidente. Naku, itong mga trolls, napapansin ko natatabunan na yung mga komento. Double time naman, magpapasko na. Balita ko may bonus kayo, di ba? Tapos sasabihin na naman nila, ay yung mga Duterte, may mga trolls. Baka magkalimutan ha, pagkatapos ng eleksyon, yung pinagtatanggol nyo, umamin na. Libo-libong trolls ang aking hinire. O, di ba? Kaya payo ko lang sa inyo, okay lang pumasok kayo sa page ko. Double time lang. Kasi natatabunan yung mga komento nyo. O ayon po dito, broadcaster, naku, pag-iinitan na naman nila ito. Baka kukunin na naman nila ang link ng broadcaster na to, tapos ipopost nila sa GC at yan ang tutukan nila. May ganun ba sila? O ito, nagpahayag ng buong suporta ang broadcaster na si Henry kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng mainit na mga usapin sa politika at mga kritisismong ibinabato laban sa kanya. Pinahayag ng broadcaster ang kanyang paniniwala sa kakayahan ni Duterte na pamunuan ang bansa at magdala ng kaunlaran at katahimikan sa bansa kung sakaling siya ay maging pangulo sa hinaharap. Aba, siyempre yung mga buhaya, takot na naman yan, magtatago muna. Diba ngayon kasi naglalabasan sila, lalo na yung mga, pati yung mga negosyante sa nagtitinda ng pulburon, diba? Mukhang dumadami na rin sila. Yung mga nagaganyan, pansin ko dumadami na rin sila, except lang, maliban lang sa Davao City. Hindi sila makaporma doon. Binigyan din ng veteranong mamamahayag na matatag, disiplinado at may puso para sa mamayan si Duterte. Kaya't naniniwala siyang magagawa nitong itaguyod ang kaayusan at pag-asenso ng bansa. At ako po naniniwala po ako itong si VP Sara Duterte, hindi po weak leader yan. Hindi po takot yan na labanan ang korupsyon. Hindi po takot yan na labanan yung mga buhaya dyan. Kaya ngayon pa lang, hinaharangan na ang pagiging pangulo ni VP Sara. Walang maging katapat, di ba? Sino yung pwedeng maging katapat niya? Yung medyo malakas-lakas talaga, para sa akin si Leni Robredo. Pero balita ko magkaibigan daw yung dalawa. Paano magtatapat yan sila? Malamang, sa 2026, balik na naman yung confidential fund. Impeachment case na naman kay VP Sara. Pwedeng mangyari ulit yan sa 2026 kasi pwede silang mag-file ulit ng impeachment complaint. Yung trilyon na pinag-uusapan, yung bilyon na pinag-uusapan, may impeach ba dyan? Naku, ano kayang balita doon sa inihain na impeachment complaint kay Junior ni Congressman Kiko Barsaga? Pangalawa na yun. Nung una, ang naghain po, Duterte Youth Party List. Naghain ng impeachment complaint. Hindi tinanggap. Tapos ang nangyari pa, hindi nakaupo. Nanalo, pero hindi nakaupo. Ngayon may pangalawa, wala tayong balita. Malamang hindi pa rin yan makakalusot dyan. At alam naman natin na mahirap talaga na makadaan dyan sa maraming buhaya. Kaya neto, meron na namang broadcaster na malamang ito, isa din sa mag-iingay para ilabas yung katotohanan. Masakit sa tainga ng mga anti-Duterte yan. Ito broadcaster pa. O ayon po dito kay Teodoris Segovia, correct ka dyan sir, dapat si VP Sara na ang uupo ngayon. Ay, wag muna ngayon. Relax lang kayo. Excited naman kayo masyado. Wag muna ngayon para mabigyan pa ng chance yung nakaupo ngayon kung talagang seryoso siya dyan sa para labanan yung corruption. Pero yung iba talaga, hindi natin masisi na excited talaga sila na maging presidente si VP Sara. Sabi ni Vincent Rabaya, solid Duterte is good. Hindi nila kayang tapatan ang mga Duterte. Ay malamang. Kasi yung isa dyan, natalo nung nakaraan ng Vice President, di ba? O paano manalo? Ay, nakipag-tandem sa Duterte. Sabi ni Juan, big correct, Duterte is the best. Sabi ni Johnny Agaw Jr., tumpak po, maraming mga dayuhang business ang papasok sa Pinas. Gaya ngayon sa Davao, sobrang lumobo ang mga businessman. Ayaw nila na marinig na may mga ganyang nangyayari sa Davao City. Gusto nila, Davao City, imbestigahan, lalo sa flood control projects. Davao City, ang hindi safe. Davao City, ang ganon. Pero pag kayo mismo ang pumunta sa Davao City, makikita niyo yung malaking kaibahan. Lalong-lalo na sa kalinisan. Hanggang dito na lang, thank you.